Mga kapatid, magandang gabi po. Magandang araw sa inyong lahat. Mula po dito sa Antipolo hanggang sa buong mundo, narito po si Otto Ranz maghahatid pong muli sa inyo ng mga makabuluhang tips at mga makabuluhang sagot dito po sa inyong mga tanong. Tulad po nitong tanong ni Sir Ed Scarlett 6963. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Sabi po niya, Sir, ano po ang possible na reason kung bakit napupuno yung coolant reservoir tas tumataas yung temperature? Bago naman yung radiator, water pump at thermostat. Tapos ginagawa ko, kinukuha ko yung nasa reservoir at ibabalik sa radiator. So kinukuha doon niya yung coolant na nasa reservoir at ibabalik niya sa radiator. Pag napuno ko na ang radiator ay magiging okay na siya. Nasa normal operating temperature na siya. Kahit i-long drive ko na. Kaso, may time na ganun na napupuno yung reservoir at parang nauubusan yung radiator ng coolant, pero pag nakargahan ko yung radiator ng coolant, bababa yung temperature ko hanggang sa nasa normal na siya. May kinalaman ba yung radiator cap? Kaya sir, yan. Remember, sabi niya sa akin, remember, bago radiator, water pump at thermostat. Yan. Sir Ed Scarlett, ang unang-unang sasagutin ko po sa inyong tanong ay yung huling parte ng inyong tanong. Meron daw po bang kinalaman yung kanyang radiator cap doon sa nangyayaring problema sa kanyang radiator? Kasi nga, bago na yung radiator, bago na yung thermostat, bago na rin yung water pump. Siguro, ang hindi bago sa kanya, yung radiator cap. Kung ano yung pinakamura, yung pa yung hindi niya binili. So ngayon, sir, ang sasabihin ko sa iyo, bumili ka ng bagong radiator cap. Huwag kang bibili ng mga nabibili sa online na mayroong analog gauge, temperature gauge, dun sa ibabaw ng radiator cap. Hindi yan ganun katibay. Hindi siya ganun ka-accurate at hindi mo siya papagre-rely. Lalong-lalo na kung meron ka ng mga ganitong problema. Ang bilin mo po ay yung mga branded na mga radiator cap, yung Federal Mogul o kaya yung Nippon Denso. At bilin mo po yung tamang pressure. May nakalagay doon kung anong pressure yon na match doon sa yung modelo ng iyong sasakyan. Saka Sir Ed Scarlett, hindi mo po nabanggit dito sa tanong mo kung ano yung model ng sasakyan mo or kung anong brand ng sasakyan mo. Mas okay po sana kung nabanggit mo dito para at least direkta ko nang masasabi sa inyo kasi marami na kaming experience na ganyan dito sa shop namin kung ano ang nagiging problema niyan at masasagot ko na sana kagad kung ano ang problema nyo. Pero dahil sa hindi nyo nabanggit, ito po mga kapatid, Sir Ed Scarlett, unahin mo na palitan ng iyong radiator cap. Sir Ed, doon po sa sinasabi nyo na kinukuha mo yung coolant na naiipon doon sa reservoir at ibinabalik mo doon sa radiator at sinasabi mong nagiging normal naman, sa totoo lang, hindi po normal operation yon ng cooling system. Kasi po ang ating cooling system, meron na akong radiator dito mga kapatid, ito po. Ang ating cooling system, no? Kapag po ito ay uminit na yung cooling system mo, no, palalamigin ng radiator fan, kaya pag bumababa dito yung coolant, lumalamig na yan, papasok ulit dito sa block, then iikot-ikot ulit dyan sa system, babalik dito, nandito yung thermostat, babalik dito, so mainit na naman to, bababa na naman dito, malamig na. Ganun po talaga yung cycle niya. Doon sa cycle na yon, gumagana yung coolant temperature, gumagana yung thermoswitch, gumagana yung thermostat. Lahat yon dapat gumagana ng maayos yon. Ngayon, dapat din po yung mga clamps ng mga hose na yan, dapat po yan ay walang leak. Lahat po nung merong mga hose, dapat walang leaks. At lahat nung dinadaan ng coolant, dapat walang leaks yan, lalong-lalo na yung papunta sa turbo. Kung nakaturbo yung iyong sasakyan na sinasabi. Ngayon, ito po yung radiator cap na sinasabi ko. Dapat, Sir Ed, bilin mo yung tamang, yung tamang pressure niya. Tulad nito, meron siyang 108 kPa, kilopascals, at kanyang yung 1.1. Ito po yung sinasabi kong palitan niya kasi baka ito ay may problema na kasi ito po ay thermostat din. Para din tong thermostat valve na kapag ka na-reach na ngayon nitong ng cooling system, yung init na kailangan na ito ay bumukas dahil sa malakas na rin yung pressure. Tulad dito, 108 kilopascals yung pressure. Kailangan bumukas to, kamats nung init na yon at ilalabas niya. Isisingaw niya ngayon yung pressure na yon para hindi po pumutok yung mga hose na yan. Kasi kung hindi lalabas yung pressure na yon, nako, delikado. Pwedeng sumabog ang mga hose, pwede ring sumabog
itong mismong mga radiator pins na to. Kaya nga po yung mga sasakyan nyo, tignan nyo ngayon, kung maganda ang inyong cooling system, kahit ilang araw yan, pag piniga mo yung hose mo, matigas pa rin. Kasi hindi kumakawala yung pressure, walang nagli-leak. Ngayon, kung leaking ang iyong cooling system, magkakaproblema ka talaga dyan. Pwedeng kalawangin yung system mo dahil pagpasok ng atmosphere doon, pagpasok ng hangin doon, magsisimula ng kalawangin yan. So, dapat wala talagang leak. Ito na po, Sir Ed Scarlett. Halimbawa, yun nga, yung sinasabi mo na yung coolant, baliktarin ko to. Ayan. Yung coolant ay lumalabas, ito po yung dinadaanan po kasi niyan ito. Yung maliit na tube na to, papunta to sa reservoir. Ayan. Pagka na-reach niya na yung tamang init, no? Pati yung tamang pressure, bubukas po itong cup na to, magre-release yan ng pressure diyan, at siyempre may sumasamang coolant diyan. Babalik doon sa reservoir mo, sasaluhin na reservoir yung para hindi tumapon, at kapag po nakapagbuga na siya ng pressure, no, babalik din, hihigupin din ito yon. Kasi may vacuum naman yan eh. Kasi nga wala ka naman talagang leak. Ang importante lang, ibuga niya yung mga overpressure na yon para hindi po masira ang iyong radiator, pati yung mga hose, at hindi makapagbigay ng damage. So yun lang yung trabaho niya. Balikan yon. Yun yung cycle niya. Ngayon, sa problema ni Sir Ed, lumalabas yung coolant, hindi bumabalik. So may problema talaga doon. Pwede ngayon na Sir Ed, kapag na-reach na nung engine mo yung kanyang standard operating temperature, so bubukas nga itong cup mo, i-release niya ngayon yung coolant, yung pressure, pero hindi na siya humihigop. Kasi nga po, maaaring may problema na nga ito, inire-release niya lang kung ano ngayon yung na-develop na pressure at hindi na yon magkakaroon ng vacuum. Kaya i-check mo rin, Sir Ed, kung halimbawa ginagamit mo, naka-on ang engine mo, nandun ka na sa tamang temperatura, tingnan mo kung tumitigas yung hose. Kasi dapat tumitigas yan. Ibig sabihin, silyadong-silyado yan. Ngayon, pag pinatay mo engine mo, ipahinga mo ng konti, dapat matigas pa rin. Pero kung yan ay malambot, ibig sabihin, singaw. Meron kang singaw, pwedeng sa cup, pwedeng sa mga hose. Ngayon, ito pang isang pwedeng maging, Sir Ed, ito, ang pwedeng maging problema mo. Halimbawa po, yun nandun ka na sa standard operating temperature at magre-release na to ng pressure. Magre-release na siya ng coolant dahil kailangan nag-open na itong cup mo. Kung merong problema, merong back pressure ang engine mo, Sir Ed, kahit na iyan ay hindi pa nakakarating doon sa tamang pressure na yan, kahit hindi pa yan bumubukas, dapat bumukas itong itong radiator cup mo, mapipilitan itong bumukas dahil nga yung pressure na yon ay nanggagaling doon sa engine. Yun yung compression, yung pressure na nandun, sisingit yon sa pagitan ng block at ng cylinder head kasi nga may damage na ang iyong cylinder head gasket or nag-warp na ang iyong cylinder head dahil na-overheat ka. So yung pressure na yon, papasok yon doon sa dinadaanan ng coolant, may mga butas yun doon sa block. Papasok yun doon dahil nga damage ng cylinder head mo, damage ng cylinder head gasket mo. Yun ngayon yung pressure na pumapasok din dito sa iyong radiator. Kaya mapipilitan ngayon ito na i-release niya yan. Dahil ito yung pinaka malambot na pwede niyang daanan. Kasi pwede rin siyang dumaan dito sa mga hose. Ayan. Pwede siyang dumaan sa mga ganito, magli-leak siya dyan. Pero iyon ang talagang dadaanan niya dito. So ngayon, napupuno ngayon ng coolant ang iyong reservoir. Mapupunta yun doon. At hindi niya yun nihigupin kasi hindi naman yun yung normal process, yung normal cycle. Kasi ito, may problema na ang iyong makina. Meron na siyang back pressure. Ngayon, paano mo yan matest, Sir Ed? Ito, madali lang naman para matest mo kung may back pressure na ang iyong engine. Ang gawin mo, kumuha ka ng assistant mo, siya ang mag-i-start ngayon ng engine, buksan mo ang radiator, alisin mo yung cap, kung kulang sa coolant, dagdagan mo, or kung pwede, tubig na lang muna para hindi masayang yung coolant mo. Ngayon, punuin mo yon hanggang doon sa ibabaw, pa-start mo ngayon ng engine mo. Pag-start ng engine mo, sa unang crank pa lang ng makina mo, biglang bubulwak ang tubig. Iyon ay medyo masama na yung kondisyon ng makina mo. Yan ay malakas na back pressure na yan. Dulot yan ng mga overheating ng makina. So, kung walang ganong pangyayari, umi-start ng engine mo, tingnan mo rin kung doon sa ibabaw ng
radiator ay may bula. Kasi masisilip mo naman yan, Sir Ed eh. Ayan. So kung ito ay puno ng coolant, tignan mo kung bumubula-bula dyan. Ngayon, kung wala kang makitang bula, at siyempre, walang back pressure yon. Pero bakit nauubos ang coolant mo? Sabi mo nga dito, may pagkakataon na yan. Parang nauubusan yung radiator ng coolant. Pero bakit nauubos? Di ba? Kasi yung normal na cycle niya, ibubuga niya lang yung pressure, may kaunting coolant na sasama, tapos hihigupin niya ulit yun. Hindi normal cycle yung nauubos. So bakit nauubos? Kapag ka nilong drive mo na. Ayan. Sir Ed, merong mahinang leak yan. Merong mahinang back pressure yan na hindi nyo napapansin na kapag ka nag-long drive ka at nag-high RPM, continuous na high RPM, doon lumalakas yung singaw na yan, yung leak na yan, yung back pressure. So, hindi mo yan namomonitor kung naka-idle ka lang, hindi mo makikita. Pero, yun nga, kapag ka mataas na yung RPM mo, bumabiyahe ka na, yun. Itinutulak ngayon lahat ng coolant mo, ng pressure na yun at babalik yan dyan sa iyong reservoir. At yun na nga ang pagsisimulan ng overheating mo. So yan, Sir Ed, mauubos ang laman ng radiator, yung coolant mo. So syempre, makikita mo, tumataas ang temperature gauge mo, papatayin mo, magsasaling ka na ulit. So every time na nangyayari yon, Sir Ed, lalong lumalaki yung damage nun. Kaya ang pinakamaganda dyan, dalhin mo na yan sa trusted na mekaniko mo at ipa-check up mo na yan. Ngayon, Sir Ed, kung yan ay na-overheat, meron ka ng clue, yung overheat mo. Ngayon, kung hindi ikaw naka-overheat, talaga mawawalan ka ng clue. Pero, kapag yan ay pinatap overhaul mo na, ano ba talaga yung makina mo, Sir Ed? Ano ba yung modelo ng sasakyan mo? Kasi po, mayroong mga modelo ng sasakyan, yung mga engine block nila ay aluminum. So, meron na akong experience dyan. Itong Nissan X-Trail na to, dinala dito sa amin, pangalawa akong magta-top overhaul. Sabi nung may-ari, ito ay naipa-top overhaul na sa ibang talyer, pero wala pong nangyari. Nauubos pa rin yung kanyang coolant din. Parehas kayo. At yun nga, nag-overheat. So, ano po ang nangyari? Nag-overheat siya before, pina-top overhaul, walang nangyari. Tinignan ko kung ano yung engine niya. Yun nga, aluminum yung kanyang block. So, sabi ko sa may-ari, Sir, ito po ay general overhaul tayo. Ayaw maniwala. Top ano lang po ito, Sir, top overhaul lang. Baka hindi lang okay yung machine shop na pinagpagawaan. Hindi po, Sir, general overhaul na po tayo. Kasi po, ang inyo pong engine block ay aluminum. At sakit na po ito nung Nissan X-Trail na kapag ka po ito ay na-overheat ng medyo matindi, yung mismong block din ay nagwa-warp. So, kasama mo siya ngayon na ipapa-reface diyan sa machine shop, pero bago mo magawa yon, ibababa mo ang engine, kakalasin mo lahat, tatanggalin mo yung mga piston, sigunya, lahat, kakalasin mo. Yung block lang mismo, aluminum block ang dadalhin mo dyan sa machine shop. At ito po ay kung pasok pa doon sa specs, kasi hindi pwedeng itorno ng matindi yun. Kung matindi ang warping ng yung engine block na aluminum, hindi na rin po yan kakayanin ng reface, kung talagang matindi yung pagkaka-warp niya. So mabuti na lang yung X-Trail na dinala dito ay nakaya pa ng machine shop na i-repace siya ng tama. So yun, binalik dito sa amin, binuo namin, general overhaul, lahat ng mga sirang parts, nadamay na rin, mga hose, lahat yun pinagpapalitan. So lumaki yung gastos. Pero mas matindi yun kung halimbawa nadala pa sa ibang shop at tinap overhaul na naman, hindi rin magwo-work, nako, mas matinding gastos yun. Malaking gastos na naman. So, Sir Ed Scarlett, ngayon, kung ano yung sasakyan mo na yan, i-message mo ulit ako para malaman ko kung ano yung next move natin. Pero dito sa nabasa ko, dito sa comment mo, ay tingin ko nga ikaw ay na-overheat, nag-warp ang iyong cylinder head, kailangan na siyang ipa-repace, kailangan na siyang i-top overhaul. Sa ibang mga sasakyan, yung mga cast iron, yung kanilang mga engine block, no? Halos hindi ka ninervyusin. Kaya lang, meron na rin kaming experience, yung isang makina dito kay Miss Dalia Bugtong, na pagdating dito sa amin, nakailang overhaul na rin, hindi namin maayos-ayos, nung dumating sa amin dito, tumatagas yung tubig sa pagitan ng block at cylinder head, pero galing na yun sa overhaul. Yun pala, yung dating gumawa, pati yung block na cast iron, pina-repace.
So every time ngayon na umaakyat yung piston, bumabangga dun sa cylinder head kasi wala na. Naubos na yung hangganan ng block kasi pina-repaste nila. So yun yung mga medyo foul na trabaho. Kaya ang nangyari kay Miss Dalia Bugtong, binili niya yung makina ni Sargento Bigo. Ayan. Dahil si Sargento Bigo ay nagpalit ng engine, binili niya at ngayon wala nang problema si Miss Dalia Bugtong. At si Sargento Bigo, namimiss ka na namin. Alam ko po, retired ka na. Kung nasaan ka man ngayon, ay nako, Sargento, kumusta ka po? So yun po mga kapatid, Sir Ed Scarlett, sana nakatulong ako sa iyo at mapakinabangan mo po sana itong aking comment sa iyo. At mga kapatid, sa darating po na April 4 hanggang 7, asahan ko po kayo, magkita-kita po tayo diyan sa SMX at gaganapin po ang Manila International Auto Show. Nandiyan po kami, isinama po kami ng may-ari ng Repsol, ang Grand Toro Oro. Sila po ang nagde-develop din at nag-re-retail po sa amin itong mga coolant na to, itong EcoCool. Yan, kasama po yan. Pati po yung aming automator. Yan, Repsol. Siyempre, hindi mawawala yung aming leader. At marami pa po kami, yung mga aeropack namin na mga panglinis, yung mga brake cleaner, carburetor cleaner, lahat ng cleaner meron po ang aeropack. Sa susunod na linggo, mga kapatid, April 4 to 7, Manila International Auto Show. Abangan nyo po si Auto Runs, nandyan po, magkita-kita po tayo. Magandang gabi at magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid.